ang benepisyo ng pagiging bukas at handang sumubok ng makabago o naiibang teknolohiya sa pagsasaka. Ang mga teknolohiyang ito ay bunga ho ng mahabang pagsubok ng mga ahensyang katulad ng PhilRice para sa lalong pagtaas ng ani, pagganda ng uri ng ani, sa pagbaba ng gastusin sa produksyon, at sa huli, sa pangkalahatang husay ng kita ng ating mga magsasaka. Ang mga samahan ng magsasakang katulad ng Irrigation Service Cooperative ay hindi ho nangining subukan ang controlled irrigation. Hindi rin sila nabigo sa kanilang natamo. Dito sa Victoria, Tarlac, minsay sobra sa tubig, minsan na may kulang, ayon na rin sa panahon at sa nagagamit na infrastrukturang pang-agrikultura sa lugar. Dahil dito, mababa ang katiyakan na ang ani ay magiging malaki at ang kalidad ng pananim ay maituturing na mahusay. Noong simula at tulad ng nakagisnan, continuous flooding ang teknolohiyang gamit ni Mang Ramon sa pagsasaka. Ito ang pagbababad ng pananim sa tubig hanggang sa paglaki nito. Kung wala itong kwan na ito, walang asenso mga magsasaka dito sa amin. Dahil dito sa amin, flooded area itong amin. Kaya minsan lang kaming magtrabaho dito sa sakahan namin, pero na-flooded, nababaha kung minsan. Sa pangunguna ni Ginoong Ramon Ganiban, lumapit ang mga magsasaka ng Victoria sa National Irrigation Administration para mapagbuti ang sistema ng patubig sa kanilang mga sakahan. 1972 pa ay nailatag na ang mga tubong dadaluyan ng tubig sa Victoria. Subalit may katagalan bago nalagyan ng isang multipurpose pump na hihigop at magpapabili sa daloy ng tubig mula sa ilalim ng lupa, patungo sa mga kabahayan at kabukiran sa lugar. Umpisang nagawa ito noong 1998. Ito sa pangalawa doon sa kauna-unahan na itinayo ng TJ. Ito sa Tarlac. Ngayon, malawak na ang inabot ng konstruksyon ng irrigation system na gumagana sa Victoria. Bumuo ng isang kooperatibang may 51 magsasakang kasapi sina Mang Ramon para na rin sa kabutihan ng nakararami. 51 ektaryang palayan ang kanilang pinagyayaman sa umpisa. Nagkaroon man ng patubig ay hindi pa rin naiwasan ang iringan sa pagitan ng mga magsasaka dahil lamang sa pagsaschedule ng irigasyon. Maging ang pagpapakilala ng controlled irrigation ay pinagmulan ng pagdududa sa hanay ng mga kasapi ng kooperatiba. Gumawa kami ng schedule noon na ginawa naming 6 na grupo itong mga membro namin. Pero doon sa ginawa namin na masyadong madalang yung pagpapatubig namin dahil sumaabot ng 15 days bago malipat doon sa isang grupo. Naobserbahan namin na medyo walang disiplina yung mga pagpapatubig ng mga membro ko noon. Dahil hanggat hindi mapuno yung saka nila, hindi sila tumitigil ng pagpapatubig. Kaya napag-isipan namin na tama naman na dumating yung mga tiga-ere, tiga-PhilRice, saka dito sa NIA, doon na umpisahan yung controlled irrigation. Nung dumating na yung controlled irrigation sa amin, wala nang schedule dahilan sa maraming sobrang oras na yung mga namin noon. Nasubukan namin ang pagpapatubig nung wala pa yung controlled irrigation. Mula sa humigit kumulang 50 ektaryang kailangang patubigan, umaabot na ngayon sa 70 ektaryang palayan ang nabebenepisyohan dahil sa controlled irrigation. Malayo-layo na ang naabot ng sistemang ito. Sa simula, hindi man lumaki ang kanilang ani sa controlled irrigation, may pagkakaiba naman ang kalidad ng pananim kumpara sa ginamitan ng continuous flooding. Naobserbahan namin na yung ani ng 1,000 square meter doon sa controlled irrigation, 10 kabans. Doon sa continuous flooding, bali 11 kabans.
Pero tinimbang namin yung 10 kabans na sa controlled irrigation, saka doon sa flooded, medyo mas mabigat pa yung 10 kabans na controlled irrigation. Ang higit na mabigat na timbang ng ani ay katumbas ng lumaking kita para sa magpapalay. Bukod dito, nakatipid ang samahan ni Mang Ramon sa krudo nang aabot sa 40% dahil nabawasan ang dalas ng kanilang pagpapatubig at ang pagpapaandar ng bombang de makina. Kailangan manggamitan ng pamatay damo ang mga pataniman, tumaas na rin ang kanilang ani sa pagdaan ng panahon, matapos magamayan ang paggamit ng controlled irrigation. Nagsimulang umiral ang controlled irrigation sa Victoria noong taong 2000. Ngayon, Lahat ng bomba na dito sa Victoria, gumagamit na ng controlled irrigation. kung noon ay pinagdududahan ng mga kasapi ng kooperatiba ang controlled irrigation, ngayon kumbinsido na sila na malaki ang pakinabang dito sa kanilang pagsasaka. Ang tubig na nasisipsip ng bombang de makina sa Canarem ay pinakikinabangan sa mga kabahayan doon. Bawat tahanan ay may tubong nakakabit sa bomba. Malaki ang naitutulong nito sa iba pang gawaing pang-agrikultura ni Mang Ramon, katulad ng paghahayupan at pag-aalaga ng mangga. Paminsan-minsan, mayroong mga kasapi ng kooperatiba na hindi nakapagbabayad ng tubig sa oras. Subalit hindi ito hadlang sa patuloy na pakikinabang ng Canarem Victoria sa mga irrigation facilities na matatagpuan doon. Higit sa lahat, para sa pamayanang binubuo ng mga magpapalay, malaking tulong ang mga pasilidad na ito sa pagsusulong ng controlled irrigation. Si Mang Ramon ay tumatayong living testimony ng pagiging epektibo ng nasabing teknolohiya. Sa lahat ng mga gumagamit ng bumbang patubig, dapat lang na gumamit na sila ng controlled irrigation dahil sa kamahalan ng diesel sa ngayon. Kaya sa amin talaga nasubukan namin na yan na kung hindi kami gagamit ng controlled irrigation, wala nang pakinabang ang mga farmers. Kadalasang katapat ng pagtitipid ay pagtaas ng kita, tulad na lamang ng naranasan ng Irrigation Service Cooperative. Sa controlled irrigation, nakatipid na ang mga magsasaka sa rice production costs, nakatipid pa sila sa mismong tubig na napaka-importanting resource para sa sangkatauhan.